Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Jesus sa Jericho at do'y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinuway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit na ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan, bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila, wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan, anupat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niya maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyusan at nilabag ang araw ng pamamahina. Noong taong 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyan ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbo ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbo ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami na ang namatay sa kanila. Tatakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko.
Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin. Ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin. Iligtas mo ang lingkod mo at ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aking umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko. Iyang mga masasama ay tiyak na di maliligtas. Dahilan sa kautusan hindi nila dinaganap. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan. Yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko. Aleluya! Aleluya! Sinabi ni Hesukristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya! Aleluya!